Sa mga nakaraang posted videos ko, napag-usapan nga natin ang tungkol sa narcissist. Sa professional term, ito yung mga narcissistic personality disorder na kung saan may dysfunctional sa kanilang behavior or attitude. Sa unang tingin, lalo na kung bago ka palang magkaroon ng connection sa mga taong may ganitong personality disorder, feeling mo sila'y napakabuti, napaka-generous, makatao, sobrang maalalahanin, lahat ng klase ng mabubuti na mapipicture mo sa personality o behavior ng isang tao, makikita mo sa mga taong mapagbalat kayo. Pero as a recap, bibigyan ko kayo ng point of view na ang narcissist, sila ay lack of empathy. Meaning, walang pake, walang konsiderasyon, walang pakikiramay. Hindi nila iniintindi sa kanilang mga pag-ata-atake kung sino ang kanilang maapektuhan, masasaktan o masasagasaan. Basta gusto nilang gawin kung ano yung nakasanayan nilang ginagawa na pag-ata-atake sa mga taong prospect nilang biktimahin at sirain. Lahat ng narcissist ay self-centered, makasarili. Tingin nila sa kanilang pagkatao, bossy. Kailangan i-master mo, kailangan sila ang tingalain mo, kailangan lagi mong pinapalakpakan. Uhaw na uhaw sa attention, uhaw na uhaw sa admiration, uhaw na uhaw sa palakpak. Kaya habang may mga taong pumapalakpak, kahit na sila yung salarin, nagkakalakas ng loob. Dito nang hihiram ng tapang ang mga narcissist para lalong galingan yung kanilang pagsira ng kumpiyansa ng kanilang kapwa. Bihasa ang mga narcissist sa manipulasyon at kontrol. Talagang kayang-kaya nilang paikot-ikutin ang kanilang kapwa para matuon ang atensyon sa kanila. Diyan sila bihasa. Kung mapapansin ninyo, ang wini-win na kakampi ng mga narcissist, yung mga emotional drain, may mga pinagdaan ang mabibigat o masasakit sa buhay. Pangalawa, yung mga taong very emotional, madaling mapaniwala sa mga kwentong barbero o mga fabricated narratives, makabagbag damdaming mga drama-drama, madaling mahook para maging emotional. Pangatlo, mga taong madaling masilaw, yung may mga kakulangan sa buhay, papainan lang yan ng maliliit na bagay, nakuha na kaagad yung loob. Pang-apat, yung mga marites, sabik na sabik sa mga kwento, yung kahit wala silang alam sa kwento ng ibang tao, kapag siniraan, doon na kaagad sa naninira, naniniwala, walang initiative na inaalam yung katotohanan. Panglima, yung katulad nilang mapanira sa kapwa. Kapag nakita ng isang narcissistic person ang ganitong klase ng entry point sa buhay o pagkatao ng kanilang kapwa, sila yung sabik na wini-win sapagkat mapapakinabangan nilang maging kakampi. Sila yung dedepensa sa mga maling ginagawa nila. Sila yung magiging tagapalakpak. Sila yung pumupuri kahit nakikita nilang mali na dahil nahook sila sa pakinabang na nakukuha doon sa pain ng narcissist na tao. Ngayon, halimbawa na win ka ng narcissist for short period of time o long period of time, naging kakampi ka niya. Kapag na-feel naman ng narcissist na ito na dumidistansya ka, nakita mo na yung malfunction sa kanyang attitude o behavior, gumagawa ka ng paraan para i-correct siya, hindi yan tinatanggap ng isang narcissist. Feeling niya, gusto mo siyang i-manipulate, gusto mo siyang kontrolin, gusto mo siyang atakihin. Kaya nag-uuna-una na ang mga taong may ganitong klase ng dysfunctional behavior or attitude, narcissist, na atakihin ka. Ipahiya ka sa tingin ng publiko, sa mga taong nawin niya as kakampi, talagang hihilain ka niya pababa, sisirain niya yung pagkatao mo, reputasyon, yung buhay mo, at wala siyang pake kung sino-sino ang maapektuhan niya, kung anong relasyon ang paghihiwalayin niya. Basta gagawin niya kung ano yung mag-feed sa beast na nakasanayan niya. Kahit na ipinakita at pinaramdam ng narcissist na ito na ikaw ay pinapaulanan ng sobrang affection dati, at ikaw yung parang pinaka-importante sa kanyang buhay, na ipaparamdam niya talaga na parang ikaw yung chosen one, finokus niya yung kanyang attention sa'yo, parte ng kanyang larong ginagawa o nakagawian yung ganyan para i-hook ka niya yung loob mo. At kapag ramdam niya na bored na siya, wala ng thrill, easy to get ka, na madali kanyang nakuha, hindi ka nagsiset ng boundary, na kapag drinamahan ka lang ay babalik ka na naman, tetestingin niya kung gaano kalalim yung pagkagusto mo sa kanya. Kaya laban-laban o bawi-bawi yan, magpapa-importante. Kapag napasal ka kasi nasanay ka na sa nakagawian ninyo na everyday conversation, everyday bulahan, everyday lambingan, kapag nasanay ka na dyan at
Mukhang may pagbabago kang na-o-observe, hindi mo na siya nakikita, biglang naglako, dumistansya. Siyempre, gagawa ka ng paraan ngayon para alamin, i-win back yung kanyang atensyon. Right in your very face, talagang ipapakita at paparamdam pa niya pag sisilosin ka. Yung binaling niya kuno sa iba, yung atensyon, at pagmumukain na ito, mas kaysa sa'yo. Yung performance niya mas magaling kaysa sa ginagawa mo. Talagang pagsisilosin ka hanggang sa parang feeling mo kailangan mo na rin makipagkompetensya sa iba. Gagawa ka na rin ng paraan para ilabas na, oh, mas magaling ako, imposible yung sinasabi mo. Hindi mo na-observe na nabibitag ka na naman. Nakita na naman ng narcissist ang entry point kung paano kanya i-hook pabalik. Kapag bumalik ka, tandaan mo na mas lalong maaapi ka at masasaktan sa pangalawa, pangatlo, pang-apat na pagkakataon na pinagbibigyan mo pa rin apakan ng narcissist na ito yung sinet mong boundary. Kaya dapat kung nahook ka na ng isang narcissist, pag-isipan mo kung worth trying ba na i-risk mo yung mga bagay sa buhay mo na matagal na panahong binuo mo, binild up mo. Sa isang iglap, gusto mo lang ipain na ibigay sa narcissist na walang assurance na magiging sayo. O Mariosep. Minsan mapapaisip ka dahil sa pretentious strength na pinapakita ng mga narcissist na ito na parang sila'y matibay, walang pwedeng tumibag, sila ay nananatiling matatag kahit sila yung salarin, kahit sila yung nag-iimbento ng kwento, kahit sila yung nananakit ng kapwa, parang nananatiling matatag. No! Bad karma is coming. Minsan silent lang, tahimik, ang gaba, dili magsaba. Itong mga klase ng taong ito tumatanda lang pero hindi nagmamature. Sa kanilang ginagawa o nakabihasa ang gawin na winning, discarding, pretending, may end yan dahil darating at darating yung pagkakataon na lahat ng kanilang nabiktima nagigising. And some of them are hard enough to expose yung kanilang tunay na pagkatao. At yan yung ayaw na mangyari ng mga narcissist. Yung palalabasin mo yung katotohanan, galit na galit yung mga yan. At yan lang ang tanging magpapabagsak sa manipulation at control power na talagang gusto nilang panghawakan sa buhay ng isang tao. Ako naman, nung naramdaman ko na manipulator at talagang nabibiktima ako ng narcissist, dumistansya ako kaagad at hindi ko talaga hinayaan na ma-feed yung beast na bigyan ng atensyon kahit ang tatag, ang lakas ng provocations na ginagawa niya sa akin para i-catch yung attention ko. Dumistansya ako, nag-block ako, nag-ignore ako, na interpretation ng iba na takot ako o may kinakahiya ako na ayaw kong ma-expose. No! Sinecure ko ang aking account dahil padumi ng padumi ang laro na ginagawa ng narcissist at naintindihan ko yung kanyang laro. Pero hindi ako naduduwag, hindi ako natatakot, wala akong kinakatakutan, na immune na ako. Ang ginawa ko lamang ay first move para sa mga ong-ong na hindi nakakaunawa nung action na ginawa kong pagdistansya. Nag-set ako ng boundary. Ibig sabihin hanggang dito lang ang pwede nyong pakialaman. At kapag nag-extend pa kayo, makikita nyo kung ano ang hinahanap nyo. Yan ang personality ko. I am maybe an educated empath. Hindi ako papayag na magpakontrol at magpanipulate sa isang narcissist na walang kahahantungan o walang direksyon ang buhay. Ang karma ng isang narcissist dahil sa mga maling pinaggagawa nila, nakukonsensya yan deep inside. Walang kaligayahan, tatandang nag-iisa, walang makatagal, at the same time sleepless kasi bothered sila, plano ng plano kung ano yung next move, kung ano yung paraan kung paano kanila i-win back, kung minsan gumagamit ng ibang tao na nagpre-pretend na sila ay nandito sa hospital, ganito ang kanilang sitwasyon para itry kung ikaw ay magre-react pa na may emotion pa para sa kanila. Yan ang taktika ng isang narcissist. Kaya huwag kang pabitag. At kung in-exchange mo yung mahabang panaong binuo mong relasyon para lang sa taong walang kasiguraduhan na talagang siseryosohin ka, tanga-tanga ka. Now you know.